So what's up mga ka-over? Nagbabalik na naman si ka-over new. Real talk to guys, no? Real talk. Shout out pala dyan sa mga aking mga minamahal na viewers, followers. So huwag niyong kalimutan mag-follow sa aking Facebook, mag-like at mag-comment. So ayan, umpisa na natin ang ating real talk. Real talk sa taon na to. Real talk para sa mga Katoliko. Taon-taon na lang nila sineselebrate yung pagkamatay ni Kristo. Shout out dyan sa mga Katoliko. O yan, kung napanood niyo itong video na to, huwag niyo kalimutan na mag-follow, i-share itong video na to, mag-like at mag-comment. So ayan, ang masasabi ko lang dito sa real talk na to ay hindi po maganda ang laging ganito taon-taon na lang i-celebrate yung pagkamatay ni Kristo. Kasi alam nyo kung bakit. Hindi naman talaga taon-taon na pinapako si Kristo. Isang beses lang yan. Sa mga nakaiintindi. Sa mga nakaintindi, hindi po maganda yung ginagawa ng mga Katoliko. Tulad ngayon, 4 na araw walang pasok dahil sa pagkamatay ni Kristo. So 4 na araw, malaking halaga na rin yon para sa pamilya, yung kinikita na yon. Dahil sa Semana Santa na yan, 4 na araw ang nasayang. So ayan, hindi naman nakasulat sa Biblia na tuwing taon natin i-celebrate yung pagkamatay ni Kristo, yung pagpapako niya sa cross. Dahil nakasulat sa Biblia sa Exodo 20:20. Alam niyo na yon. Shout out dyan sa mga hindi naniwala sa Semana Santa. Isa na rin ako doon. Saludo ako sa inyo dahil kayo ay malawak ang mga pag-iisip, pag-uunawa. Para sa akin, hindi ako naniwala sa Semana Santa dahil isang beses lang nangyari to noong nagpapako si Kristo. Matagal ng taon yun, ilang century na ang lumipas, kaya wala na yon. Hindi na natin i-celebrate yung pagkamatay ni Kristo kasi hindi natin alam kung natuwa ba si Kristo ngayon o hindi. Kaya sa mga Katolikong, maglubay-lubay na kayo. Una sa lahat, nagsisimba kayo sa mga rebulto, dinadasalan nyo, lumuluhod pa kayo. Yan ang unang pinagbabawal ng Diyos. Nakasulat sa Biblia yan, pero bakit mo pa rin ginagawa? Nakasulat yan sa Exodus. Kaya shout out dyan sa mga hindi Katoliko dahil kayo ay nakakaintindi. Maraming salamat.